Breaking news just in, De Lima, kumanta na. Risa Hontiveros, may bagong alas. Kibuloy, delikado na. Matinding pamagato, no? So, etong balitang ito, itong videong ito na ating panonoorin ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Ayan ha, syempre ilalagay ko sa description box ang channel ni Balitang Pinoy TV, yung link niya. So, bisita lang po kayo kung gusto niyo makasagap ng mga balita na kanyang inilalabas. At syempre dito sa Tunay na Kritiko, kung gusto niyo makapanood ng balita na may kasamang reaksyon, eto ang inyong lingkod na si BT. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Laila De Lima, pinabubuksan po ang bank account ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ko po maintindihan ano po na pag-iisipan. Sabik sa bawi. Risa Hontiveros, tila pinupurso naman po yung makaugnay. Sa pera naman po sila ngayon. Halatang halata po na yung punteriya nila ngayon, yung pera po ng Kingdom, no? O ni Pastor Kibuloy. Yun pong money laundering, no? Yung mga tinatawag nating pangingikil daw, no? Sa mga miyembro ng KOJC. Kaya talaga totoo po yun, no? Yung pinalutang muna ni Trillanes. Etong mga dilawan may sariling lakad, no? Mukhang pinapunteriya sa kanila yung pera. Hindi po natin alam kung bakit, ano mahihita nila. Talagang gusto nilang malaman kung ano yung tinatago ni Kibuloy, Hindi yung tinatago doon sa kasi, yung tinatago niyang kayamanan, ha? Bad kayo, bad! Punteriyahin nila yung pera, hindi naman sa kanila mapupunta yan. Siguro, economic gain na rin. Haharangin na kayo ni Duterte dahil in-appoint na siya na siya ang maging tagapamahala niyan. Wala na rin. Political gain din nila yun, no? Na makakaganda rin sa kanilang pagporma sa politika. Yan pong pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel. At saka kahit naman nila malaman yung account ni Kibuloy, kahit malaman nila yan, kung magkano, ganyan. Wala din naman may pera siya anong magagawa natin? Hindi naman niya siguro kinurakot sa bansa natin yan. Yung account na yan. O hindi naman siya nakaposisyon sa gobyerno, relihiyon siya, religious siya. O nasa sa kanya naman kung magbibigay yung mga taong kasama niya dun sa relihiyon na tinaguyod niya, dun sa kingdom. Labas na tayo dun, labas na kayo dun. Kasi hindi na parte ng problema ng gobyerno yun. Labas na ang relihiyon ni Kibuloy. Kung nakaipon man siya ng bilyon-bilyon wala pa rin kayong pakialam dun kahit malaman niyo yun. No? Kahit marami siyang pera. Wala naman siyang posisyon sa gobyerno. Para patungan nyo ng kaso na idagdag sa kanya yan. Bali, wala rin. Gusto nyo lang din malaman. Kaya ako dyan, hindi nakasama yan Kung ano man yung kayamanan ni Kibuloy na naitatago ng kingdom, wala na sila dyan. No, hindi naman naging parte ng gobyerno si Kibuloy O baka naman siguro is mamaya, i-match nyo na naman na mapagdugtong nyo na naman na baka si Duterte nagtatago ng pera kay Kibuloy. Baka sabihin nyo naman, pera ni Duterte yung nakikibuloy naman ngayon. Kayo, nako. Subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, lumabas po ngayong araw na to, bumaha po ngayon dito sa social media sa mga sinabi po ni Laila De Lima. Bago ilipat sa Damis, De Lima 6th opening of Kibuloy's bank account. Yung sinasabi po nila, nililipat na po, no? Particular kay Rodrigo Duterte, siya na po may control ngayon. Unang-una, naunahan po sila. Siguro pinuporma pa lang nila, natunugan na, no? Nung sinasalang na po ni Hontiveros yung mga pangingikil, palalabasin po nila na yung pera ng kingdom, ganun lang yan, no? Ay nakuha sa illegal na paraan, di po ba? Ganun lang po nila ipoporma yan. Pwede na pabuksan na yan kung illegal yan. At yan, tingnan nyo po hindi po illegal na galing sa dito sa Pilipinas. Kinokonekta, illegal na galing sa ibang bansa. Sa mga OFW, kinikikilan. Para po, ang mapunteriya po nila, yung pinapasok na illegal na pera.
pumapasok sa bank account, pumapasok sa pera. Parang ganun yan, no? So, kinikigil, ganun. Wala rin naman yun eh. Gusto naman. Problema ba ng bansa yun? Ang layo talaga na pinoproblema nila. Bakit hindi nila katukin yung talagang tunay na problema ng bansa natin? Yung talagang mga kuraks sa government. Yun ang punteryehin. 'Di ba? Baka mamaya nga biglang may makaisip niyan eh. Baka mamaya makapagbigay pa ako ng idea sa kanila. Di nga, baka mamaya bigla nilang maisip, ba't kay Duterte ipapahawak? Ipapamahala yun. Malaking halaga siguro yun. Ganto kasi kailangan si Duterte. Hindi, baka pera ni Duterte yun. Kaya talaga pinagkatiwala, kunwari. Baka mamaya, ganun ang gawin nyo na naman, ha? Tapos imbestigahan, ha? Masama yun, ha? Masama. No? Baka mamaya, yung malikot nyong isip ay gumana na naman ng gumana. Ako, pera ni Duterte yan siguro, no? Kasi kita mo, ganyan-ganyan lang ipamahala ni Kibuloy kay Duterte. Ganun lang ilipat. Kayo mamaya bigla na lang may lumabas na balitang ganyan, ha? Aba. Kinakailangan angguluhan nila. Hindi po pwedeng dito lang sa bansa natin. No? Kinakailangan magmula po siya sa ibang bansa para po pumasok doon sa anti-money laundering law. No? O anti-money laundering act. At pag naisampa po nila yan, siyempre, pwede na po nilang i-freeze, pwede po nilang kumpiskain yung ari-arian. Kasi nagmula sa illegal eh. Yan yung nakikita natin, na posible kung bakit nila ngayon pinupurso. Dalawa po yung nakikita ko, no? Pinupurso nila yan para talagang mawala na po ng pondo. Naniniwala kasi, siyempre, di ba? Lahat ng oligarko, kontrolado nila, di ba? Ang tinitignan nila ngayon, kahit kontrolado nila, makakapangampanya pa rin si Sara Duterte pagdating sa 2028. Kasi, dahil kay Apollo Kibuloy. Ayun ang sinasabi dito, na parang lahat ng maaaring kumapital kay VP Sara ay maharang maubos ang pera, ganun. Lahat ng mga tao na pwedeng tumulong sa kanya. No? Kasi kung tutusin, pahamak yung survey. No, lahat lang ito simula nang nalaman na number 1 si BP Sara sa pagiging presidente. So, syempre, alarming. Kapag nanalo na naman to, hindi na naman tayo makakaporma, paktay na naman tayo, baka mapag-initan na naman tayo, ganun yan. Kailangan hindi na natin siya mapapasok dito o mapaupo. Ganun yun. Sa tingin nyo ba, kahit mawala ng pondo yan, no, si Kibuloy, sa tingin nyo ba, wala pa rin tutulong dyan kay BP Sara? Malamang may tutulong dyan. Kahit walang tumulong, ang taong bayan talaga dyan. Kapag sinabi siyang tutulungan ng taong bayan, wala rin kayong magagawa. Diba? Alam nyo naman kung ganong kalakas ang taong bayan kapag siya ang hiniling talaga. Kung talagang siya ang itinataas ng taong bayan, wala kayong magagawa. Diba? Iniisip naman yan dahil may pera. No? Kaya, tirahin na natin. Tirahin na natin ngayon si Apollo Kibuloy, pati yung pera niya, para talagang drug na drug. Wala nang ang kaisa-isang network na susuporta sa mga Duterte, wala na. Yung perang pwedeng ipansuporta sa presidency ng mga Duterte, wala na. Baka mamaya manalo si BP Sara o si Basta Duterte. Mamaya bumalik na naman sila sa kung saan sila nanggaling. Yung mga pinakulong ni PRRD, baka mamaya bumalik sila sa kulungan. Ayaw na nilang bumalik. Di ba? Kaya ang problema nga lang po ng mga to, masyado silang obvious. Obvious po yung ginagawa nila eh. At yung pagiging obvious nila, naunahan na po sila ng taktika ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte. No? Kaya sabi ko sa inyo, susi yun eh. Napakaganda. Kahit ako, hindi ko naiisip yun. Kahit ako, ang pinagtutunan lang kasi natin ng pansin, mahuhuli ba o hindi si Kibuloy. Pero never po natin pinagtuunan ng pansin, teka muna. Pucha, yung pera nga pala ng Kingdom, yung pera nga pala ni Kibuloy, baka targetin din ng pagkukumpiska. Naalala ko lang yung kay Tebes, di ba? Ginawa po nila yung kay Tebes na na-freeze lahat ng asset, etc. Okay, baka ganun yung gawin. Kaya po napakaganda, best move talaga, yung kay Duterte na ibinigay kay Pangulong Duterte. Kita nyo naman yung pahayag ngayon. Ni
ni Bulaklak, ni Gate, hindi po pwedeng hindi malaman ni Pangulong Duterte, no? Yan yung mga pahayag ngayon ng mula kay Pangulong Duterte at kay Talagang Pastor pinagkatiwala na ni kung Pastor. iba po yung pinagbigyan nun, halimbawa yung mga second in command ng hindi ko po alam kung sino po yung pangalawang pinuno ng kingdom, di ba? Baka wala pong background sa batas. Tsaka ibig sabihin nito, talagang alam ni Kibuloy ang karakas ni FPRRD kaya pinagkatiwala niya. Alam niyang hindi basta-basta isusuko ni FPRRD kung ano man yung pag-aari nila ng kingdom. No? Kasi kung ibibigay niya sa iba, baka mamaya mahina loob nito, baka mamaya kung ano lang mangyari. Pagtulong-tulungan lang to, bumigay agad. Parang gano'n. Pero si FPRRD, subok na eh. No? Parang bakal talaga yan. Hindi mo basta-basta matitibag. Ika nga, di ba? Pasukin nyo ako dito sa Davao. Dito tayo, mag-ubusan tayo. Hindi na kayo makalabas ng boy. Parang ganun siya eh. Di ba? Laban kong laban. Siyempre, religious yan eh. Pwede po silang magimikan. Pero kung si Pangulong Duterte na po, sabi nga sa inyo bago pa kayo makaporma, naisip na ni Pangulong Duterte yung mga way para paikutin kayo. Kaya hindi nakaporma yung mga kaso-kaso nila Franz Castro, di ba? Rally-rally pa tayo ron, pero wala po talaga. Okay. Eto pa po, isa pa. Ayun nga, no, malinaw na ngayon na talagang yung alliance, ang ginawang Kayuni team talaga, ang tinuluyan ng Kayuni team, itong mga Dilawan at hindi yung mga Duterte. Marami po ako naririnig, no, yung kawalan ng utang na loob. Importante po sa mga Pilipino yun. Yung utang na loob. Nakakalungkot naman yun. Mantakin mo, magiging Kayuni team, no? Dilaw na, no? Ako shock eh. Hindi ako makapaniwala talagang ganito mangyayari. Ang alam natin, no? BP Sara, BBM, no? Magpapalitan sila, ganyan. Sayang. Ay, nako. Ngayon, ang naririnig mo na, hindi naman si Sara Duterte nagpanalo. Wala palang silbi si Sara Duterte. Bakit nyo niligawan na niligawan? Wala palang silbi mga Duterte sa panahon ng 2022 election ni BBM. Bakit nag-aksaya pa kayo na pumunta sa Davao? Yeah? Hindi, sa totoo lang, no, nung eleksyon no, ni PBBM at saka ni VP Sara, no, talagang ang lakas ng ugong sa kanila noon. Simula nang nagsama sila. Doon lalong bumulusok silang dalawa eh. Kasi sinasabi ng iba, si BBM lang naman na nagdala kay Sara Duterte. Kaya ganyan. No? Si Sara Duterte lang naman nagdala kay BBM. Para sa akin kasi, dalawa sila eh. Dalawa silang parehong maraming supporter eh. May loyalista ang Marcos, may mga loyalist dyan. Ang mga Duterte, may sariling mga supporter yan, yung mga DDS. DDS ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, mga katunay ha. Mga katunay nating DDS dito. Kung yun ba talaga ang tawag sa mga supporter ni dating Pangulong Duterte at ni BP Sara. Nagsama yan eh. Alam natin kung ganong kalaki yan. Kaya nga nanalo sa FPRRD. Hindi naman siya nakadikit sa Marcos noon, pero nanalo sa FPRRD. So, syempre, may mga boto kay FPRRD na bumoto kay VP Sara. So, nagkadagdagan lang sila. Nadagdagan ng boto ni PBBM, nadagdagan ng boto ni VP Sara. Pareho lang talagang umugong. 'Di ba? Pumasok si VP Sara doon is lalong umingay ang unit team. Kasi kung wala si VP Sara doon, hindi ganun magiging kaingay ang unit team. Although, kung si PBBM lang, sasabihin, Marcos tatakbo, ganyan. Talagang, loyalist, malalaman na, yung mga loyalist talaga, ang mga boboto sa kanya, tapos yung iba pang mga hindi loyalist, mga simple lang, mga walang samahan, ganyan, na maaaring bumoto sa kanya. Parang natural lang ang magiging eleksyon na, ito, tatakbo yung anak ni Marcos. Pero, nag-iba talaga. Simula nang pumasok si VP Sara, lalong umugong, mas lalong lumakas. Diba? Naging, sila, kumbaga parang kinatakutan, laking pader nito, dalawa to, Marcos Duterte. Ganun yun. Bakit nag-aksaya pa kayo na manikluhod para ligawan si Sara Duterte na tumakbo na Vice President? Kung talagang walang silbi si Sara Duterte. Pero malalaman naman natin yan. Huwag kayo mainip. Malalaman naman natin yan. Ngayon pa lang nga, binubugbog nyo na si Sara Duterte. Walang epekto no? Sayang yung mga vlogger nyo na mayat-maya. Dalawa po ang binabanatan ng mga vlogger ng mga BBM vlogger.
O yung mga malalaking channel, ang binabanatan po nila si Sara Duterte at ang mga Duterte kasama na yung mga kaalyado, SMNI, Kibuloy. Yung maliliit, si Badong. Nakakatawa man. Si Mang Kanor Badong daw. Mang Kanor. Madali lang naman po sagutin niya. Si Mang Kanor may video yan, kaya Mang Kanor. Hanapan niyo lang po ng video ko, wala po mapapakita. Bobo ba? Bobo pala, ba't hindi niyo mapatalsik? Bobo daw si Sara at walang silbi. Kung bobo si Sara at walang silbi, bakit hindi niyo mapatalsik? Bobo pala. Gigil na kayo patalsikin. Di ba? Bakit? Ganun katalino si Sara. Wala pang ginagawa. Hindi pa nagmamaktol na tirahin kayo. Hindi pa tinitira si BBM. Yan ang babobo. Hindi nyo nga matanggal sa pwesto. Opo, dalawa lang po. Yung malalaking vlogger, Duterte. Yung maliliit na si Mang Kanor na. Mga bugok nga, kaya hindi sila lumalaki. Sabi ng mga viewer nga nila, sino ba yung Badong? Hindi pa nga ako kilala ng viewer nila, binabanata na. Mga bobos. Okay. Balik po tayo rito. Bakit po ito napakamali, no? Una, Dilima, at saka Ontiveros. Ipapaalala ko lang sa inyo, hindi government official si Pastor Kibuloy. Sinasabi ko. Naintindihan niyo ba? Oo. Hindi po siya subject, no? Sa mga katulad natin ng mga government official in the first place. Kaya nila dinadala sa AMLA dahil hindi nila pwedeng dalhin dito sa batas ng mga gobyerno Tama yon. Kahit mapatunayan nila kung ano man yung papatunayan nila sa sarili nila about sa mga pag-aari ni Kibuloy, wala pa rin yan. Useless pa rin. Malalaman lang nila kung gaano kayaman si Kibuloy, pero wala pa rin silang karapatan dahil hindi po miyembro ng gobyerno si Kibuloy. Wala po siyang katungkulan sa gobyerno para mapakialaman pati yung pag-aari niya. Diba? Ganun yun. Taga-gobyerno ba si Kibuloy? Anong karapatan ninyong pabuksan yung kanyang wala namang kayong wala namang kaso na nagwawarat na buksan yung kanyang mga kasi bahala na yung korte diyan, balato nyo na di ba? Sa korte na bahala diyan kung paano lilitisin si Kibuloy, kung paano iimbestigahan. Hindi na yung ang dami-daming problema kayo kasi gusto niyo lang talaga makagante yung parang gaganti ako sa nangyari sa akin. Nako, hindi ako papayag. Kailangan to si Kibuloy. Nako, mapaano ko to. Si Duterte, madamay din to. Ay nako, ika nga pag ikaw ay nagtatanim ng galit sa kapwa, hindi ka makakalaya. Sa tinika lang nakabuhol sa iyo. Kung gusto mo lumaya, pakawalan mo na kasi asama ng loob mo. Matuto kang magpatawad. Isa pa pala. Baka masama ang gising ni Dilima na pagkamalan niya senador pa siya. Dilima, hindi ka nanalo. Real talk lang kita. Makakala mo senador ka eh. Hindi ka nanalo. Dito nga ako bilib, no? Hindi na nanalo. Talo na. Bakit halos lahat ng sinasabi nitong tao na to pinipick up ng media? Anong importansya nito? Anong importansya ni Laila Dilima at ng api? Pick upin nyo yung kanyang mga ideya. Nagmamatter ba yan sa batas? Pag nagsalita ba siya ng ganyan, may wala nga. Paano nyo pabubuksan? Hindi ikaw, hindi ang Senado ang magbubukas. Wala kayong kapangyarihan na buksan ang ng isang pribadong citizen. Wala kayong kapangyarihan, hindi yan katulad ni Corona na pwede nyo kalkalin yung salin. Walang salin ng private citizen. Hindi nyo ba naintindihan yun? Yes. Pribado po yan. Ikalawa, private. Yan po ay samahang panrelihiyon. Oo. No? Kung kakalkalin nyo po yan, lahat po na relihiyon, kakalkalin nyo. Oo. Madadamay na rin lahat ng iba't ibang klaseng relihiyon dyan. Tama si Sir Badong Aratiles doon. Diba? Kung kakalkalin nyo ang private ni Pastor Kibuloy. Diba? Yan na kayo matitigok. Siguro hindi niyo masasabi sa iglesia yan.
Masasabi niyo ba sa iglesia yan na pabuksan niyo yung bank account ng mga manalo? Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin si Sir Badong Aratales. So tama naman yun, no, napakaraming relihiyon. So kung pagbubuksan niyo yung account ni Kibuloy, is marami pang relihiyon. 'Di ba parang ginanon niyo na rin sila na kailangan buksan din yung mga account nila. Private sila, no? Labas sila sa usaping gobyerno. 'Di ba? Ang iglesia, ang kingdom ni Kibuloy, dating daan, at lahat ng mga relihiyon. No? Wala namang kandidato sa kanila, wala namang nakaupo sa gobyerno. May sarili sila, no? Private sila. Kumbaga hindi sila saklaw. Kung ano man ang mga napupundar nila o nakikita natin sa kanila na yon. Problema na nila yon. Hindi problema ng taong bayan yon. Hindi problema ng government yon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.